Hello Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin kung ano yung mga messages dito ni Taurus. So, first message ninyo, gaslighting. Ayan. So, baka ang iba sa inyo dito, trying or maybe have, nag-gaslight na kayo o pwedeng ganon. So, someone also siguro is playing mind games, no, sa inyo. At matalino din naman kayo, Taurus, no? Matalino kayo. Kaya wag kayong papadala sa mga ganitong manipulative na na mga klaseng tao. Okay? You need to take control of yourself, take control of your emotions. Okay? So what else? We have toxic behavior. Maaring this is the person that you're dealing with. Isang toxic na tao, maybe very controlling, very manipulative, 'di ba? And maaaring yung person na to is also obsessed, no, sa'yo. Pwedeng ganon. Kaya parang ikinulong ka niya, no, sa kanyang anino. Yung ganon. Yung parang hindi ka siguro hinahayaan na maging ikaw. No? Hindi ka hinahayaan na magdesisyon para sa sarili mo. Hindi ka siguro hinahayaan na gawin kung ano yung mga gusto mong gawin, what interests you, yung ganon. So, parang nasobrahan, gustong-gusto ka ng taong ito. Mahal na mahal ka ng taong ito, pero nasobrahan. Kasi nga naman, 'di ba? Kahit anumang bagay na labis-labis ay masama din. Kaya maaring may ganong sitwasyon. Maybe you're dealing with a person like this, no? So, we also have some things take time. 'Di ba? Tulad nito. 'Di ba? Some things take time para ma-realize ng taong ito na toxic na ang kanyang behavior, toxic na ang kanyang ginagawa. You never know. Baka one day, dahil sa pagdadasal mo, yan ay pakinggan ng divine at maputol na, matapos na ang kanyang pagiging controlling, ang kanyang obsession sa'yo, ang kanyang pagiging manipulative sa'yo. Diba? Kasi wala namang permanente sa mundo. Nothing is permanent. Everything changes, everything evolves. Kaya matatapos din ito. So dasal-dasal lang kung meron kayong ganitong sitwasyon, magdasal kasi God knows. God listen to your prayers, okay? So some things take time. Katulad na lang din ng cultivate mo, kunyari, ng isang project. 'Di ba? Wala namang, kung gusto mo kasi na makasiguro ka na yung mga steps na gagawin mo ay tama, magiging efficient, magiging maganda ang resulta, nangangailangan talaga yan ng oras, no? When you are, kahit nga sa pagtatanim, 'di ba? Wala namang kakatanim mo lang namunga agad. So it really takes time, no? Some things really takes time, lalo-lalo na yung mga mabubuti at magagandang bagay. Kailangan mong i-cultivate ang mga yan, i-nurture. Justice, yan. So finally, you are uh, uh, getting the justice that you deserve. Okay? Maaari na ang iba sa inyo rito merong ipinaglalaban sa korte. 'Di ba? At kung ano man yan ay may papanalo ninyo. You are going to win. Kumbaga, kung ano man yung pinaglalaban mo sa korte, may chance ka na maipanalo mo ito. No? The decision of the court will be in your favor. So, kung ano man yan, depende sa inyong sitwasyon. No? When the justice card comes in, ibig sabihin that signifies a win. So, when things don't seem to be working in your favor, trust in God for He has better plans for you. That's very true, 'di ba? Hindi ibig sabihin na hindi nag-work, no? Hindi nagma-materialize yung mga gusto mong mangyari, susuko ka na.
Hindi po, no? Kasi that just could be a challenge. Or po pwedeng hindi nagmamaterialize because that is not what's meant for you at this time, no? Na inaasikaso mo yung mga bagay na to. It could be a sign of redirection, no? It could also be a sign of protection, diba? O pwedeng ganon. Kaya kailangan, no, na isipin mo na lang na kung hindi mo nagmamaterialize, no, yung mga ginagawa mo or mga pinaplano mo, it's because God has better plans for you. It's because God is preparing something, no, that is best for you. Okay? So what else? We have dare to dream, think big, make goals, take action, work hard, believe in yourself, and trust God. Okay? Libre lang mangarap. 'Di ba? Parang kanta lang, libre lang mangarap. Parang ganun, 'di ba? Kaya mag-isip ka na ng malaki, 'di ba? Make goals, but hindi lang 'yon natatapos doon. It needs action, no? In order for you to experience your dreams, your heart's desires, you need to take action para makuha mo 'yon, para ma-experience mo 'yon, 'di ba? Para ma-savor mo ang bunga ng pagsisikap mo. So, magtiwala ka lang sa sarili mo, okay? Trust in yourself, believe in your capabilities. Okay, and higit sa lahat, magtiwala ka na the divine universe is going to be behind you, you know, para suportahan ka at tulungan ka. Your life is a reflection of your own thoughts and feelings. So every day, choose joy, gratitude, harmony, and love para nang sa gayon, ito lang din ang makukuha mo. Magiging lagi ka ding masaya, 'di ba? Full of gratitude, no? You can feel the harmony between you and other people, or within yourself, harmony within yourself, and the love. Diba? Kasi nga, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun din ang maa-attract mo towards you. Yun din ang kind of energy na mawi-welcome mo sa buhay mo. So sometimes you may think God isn't listening because He didn't answer your prayer. Later, you may be thanking God for that unanswered prayer. Kasi meron nangyaring blessing in disguise. 'Di ba? Sometimes, nagtatampo ang iba sa atin, no? Nagtatampo because kung anong pinagdadasal hindi nangyayari, kung anong pinagdadasal hindi dumadating. Pero later on, 'di ba, marirealize mo merong mga pangyayari na mababalitaan mo at masasabi mo na, oh my God, thank you, no, buti na lang, 'di ba, hindi nangyari or hindi pa binigay ni God, no, kung anong hinihingi ko, 'di ba? Kaya huwag tayong magtatampo, huwag tayong magagalit, no, na kung ano man ang mga dasal natin ay hindi pa binibigay sa atin. Because everything happens according to the divine order and timing. 'Di ba? Tulad nito, kung meron ka nitong sitwasyon kayo, hindi ba? Kung binigay na sa inyo ni God, 'di ba? O 'di ba, siguro napasama kayo. Kaya matuto tayong magantay, 'di ba? Matuto tayong mag-surrender. Let's just allow the universe, no, to allow things to happen at its own pace, 'di ba? Huwag na nating kontrahin, huwag tayong magalit, huwag tayong magtampo or whatsoever. So tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have Knight of Cups. So si Knight of Cups po pwedeng ito, po pwedeng merong mag-o-offer sa inyo ng pag-ibig kung kayo ay single pa. Baka merong manliligaw, baka meron ditong magpapalipad hangin, magpaparinig, kasi baka merong romantic interest, no, sa inyo ang taong ito. So we also have strength. Ayan, ano man ang sitwasyon, kailangan na maging matatag lang kayo, lalo na sa panahon ng mga may problema, sa mga panahon na nahihirapan, sa mga panahon na merong
challenges, wag kayong panghinaan ng loob. Bagkus kailangan na maging matatag kayo para maharap ninyo ito, malabanan ninyo kung ano man ang dapat labanan at makamit ninyo yung dapat ninyong makamit, 'di ba? Kasi hindi po pwedeng konting aberya lang susuko na tayo, yung gano'n, 'di ba? Kasi yung mga challenges na 'yan, yung mga obstacles na 'yan, that's part of life. Okay? We need to realize that it's part of life. Kung wala ang mga ganyan, 'di ba? Hindi tayo matututo, hindi tayo matututong maging matatag, 'di ba? Kaya importante din 'yon. So, we have Three of Swords. This is Three of Swords is about heartache and heartbreak. Kaya siguro din kayo, inaanyayahan ng universe na maging matatag lang kayo. Kasi, di ba, yung pag nagkaroon kayo ng heartache, ng heartbreak, hindi naman ito, hindi siya napapawi agad-agad. It's not an easy thing, 'di ba? Hindi instant, no, ang healing. Kaya kailangan mo na maging matibay ang inyong loob, no? Kasi syempre, yung lungkot nakakapanghina, panghihinayang, 'di ba? Sa kung ano man ang nangyari sa inyo at sa mahal mo sa buhay, maaring pinanghihinayangan mo, 'di ba? So kung magiging mahina ang inyong loob, edi wala, susuko ka na, 'di ba? Malulugmok ka na diyan. May stuck ka na diyan sa pagiging down, no? Sa pagiging low vibe. Kaya magpakatatag ka lang kasi isipin mo na ganun talaga ang buhay. There are things that are beyond your control. There are things na kailangan nating pagdaanan to make us strong, to make us resilient at kung ano-ano pa na mapapakinabangan natin yan, no, sa ating mga future journey. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.